Congressman Tiangco hawak na ang USB record laban kay Martin Romualdez, Marcos Jr. at Saldico. Naku po, eto na po ba yung inaantay ho natin na noon pa na hawak na ebidensya ni Vice President Sara Duterte na USB record na ebidensya laban sa kay Martin Romualdez, Marcos Jr. at Saldico. Naku po. Mukhang kabado na sila dito, kaya pala parang ayaw tanggapin nung nakaraan. Na i-play ang USB dahil ito pala ay galing kay Vice President Sara Duterte. Nako, kaya naman pala medyo panic ang inaabot na ho nila ngayon. Nagpapanik na ho sila dahil dito sa USB na to. Dahil ito po yung sinasabi ito ata yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na hawak niyang USB record mapatungkol dito sa dalawang tao na may hawak ng ating budget ng Pilipinas. Kung kayo po ay hindi niyo po matatandaan, ito po ay sinabi ni Vice President Sara Duterte na sa isang interview na may hawak siyang USB record na ebidensya na magpapatunay na itong si Saldico at Martin Romualdez ay may ginagawang kalokohan sa ating budget, sa budget ng Pilipinas. At ito nga yung mga papanoorin ho natin ngayon. Grabe naman talaga. Oo! Kaya pala medyo biglang nawala na etong si Saldico sa Pilipinas, no, dahil baka dito na siya abutan. At baka dito siya abutan. Pero okay lang yan. Sige, magtaguan kayo dyan sa ibang bansa. At kapag si Vice President Sara Duterte naman na ang maging presidente, talagang hihilahin niya kayo pauwi ng bansang Pilipinas. Pero matagal-tagal din ho natin inabangan itong USB evidence na to na hawak ni Vice President Sara Duterte na ngayon ay mukhang kumalat na rin at sa mga mapagkakatiwalaang congressman at mga kandidator, politiko lamang niya ibinigay yung ibang mga record. Yung ibang kopya nitong USB na to. So eto po, no, para nyo po panoorin muna natin ang interview ni Congressman Toby Tiangco, no, mapatungkol ho dito kay Saldico. So eto, Toby Tiangco may banat sa mga kapwa kongresista. So panoorin ho natin ito. Okay, ganito muna, no, para maintindihan ko bakit napunta doon yung usapan. Bilisan lang natin na po limitado. Unang-una, talagang ako tingin ko hindi kami dapat hindi kami dapat ang mag-imbestiga sa sarili natin. Okay? Kasama sa mga inaakusahan ay congressman. Paano namin iimbestigahan sarili namin? Sabi ng iba, it's a function of oversight. May katungkulan daw kami gumawa ng oversight. Pero, paano namin i-oversight yung sarili namin, number one? At syempre, higher than the responsibility of oversight is yung delikadesa. Tama. Kung hindi namin kayang gampanan yung oversight ng impartially, hindi dapat namin nang gagampanan. So ang nangyari, question ni Congressman Erice si Secretary Bonoan, doon ba sa mga nadagdag sa BICAM, alam niyo? Ang sagot ni Secretary Bonoan, hindi ko alam yan kasi BICAM. Okay? So nagmotion si Congressman Erice, sabi niya, kung hindi alam ni Secretary Bonoan, ang may alam niyan yung BICAM. So nagmotion siya na imbitahan si Congressman Saldico kasi siya ang chairman ng Committee on Appropriations noong 2025. So may tumutol. Tumutol si Congressman Abante, ayaw niya. Basically, nung nag-uusap, ang sinasabi, hindi pa pwedeng iimbitahin ang isang sitting congressman as a resource person. So ibig sabihin, hindi pwedeng panumpain na siya ay magsasabi ng buong katotohanan. At voluntary lang ang pagpunta ng congressman. So sabi ko... So ibig sabihin, useless talaga yan. Bakit pa kayo nagsagawa ng hearing? Bakit pa kayo nagsagawa ng na mapag-uusapan niyang mapatungkol sa flood control project kung hindi nyo rin naman ipapatawag yung mga congressman dyan? Bakit? Nung nagsalita ba si Marcos Jr. na mahiya naman kayo? Bakit? Mga kontraktor ba yung kaharap niya doon? Kontraktor ba yung mga pinaparinggan niya? Hindi. Mga congressman yun. Na alam din naman namin
na pakanan nyo lang din yan at kasamahan nyo dyan si Marcos Jr. Pero, napaka-simple lang ho noon at hindi rin masyadong naisip ng Administrasyon Marcos na maaaring gamitin sa kanya ulit yun. Eh wala, tanga-tanga eh. Tolonggis eh, anong magagawa natin, di ba? So dito kasi, bakit gigil na gigil kayo na hindi ipatawag itong mga congressman na maaaring involved dito sa flood control issue? So, kaya ba nanalo? Eto lang ha, tanong lang naman ha, nagtatanong lang tayo. Kaya ka ba nanalo, Abante, dahil para maging tigapagtanggol ni Saldico? Tanong lang naman. Tayo ay nagtatanong lamang, wala naman sigurong masama dyan. At alam ko naman na mabait naman yan si Congressman Abante. Oo, kaya hindi naman yan balat sibuyas, di ba? Kaya hindi yan magagalit sa katanungan natin. No? So nakakabuisit lang din talaga. Tsaka ito sinabi na rin yan ni so totoo lang may punto doon si Sandro Marcos na hindi na wag dapat pag-usapan yan sa Congress. Kasi nga parang lang dito nagkakalukuhan lang Biruin nyo, congressman ang involved sa flood control issue. Tapos kapwa congressman din ang tawag dito, ang mag-iimbestiga. Tapos ayaw ipatawag ng kapwa congressman, yung kapwa congressman niya para makasagot diyan sa issue ng flood control. So sinong ginawa niyong tanga? Hindi para kayong mga tolonggis dyan na nagdebate pa kayo na wala rin naman kayo palang planong ipatawag yung mga involved na congressman sa issue ng flood control. Hindi kagaguhan lang yan. Diba? Napakalaking kagaguhan lang yan. Naku po, titigil nyo na lang yan. Una-una, pera ng taong bayan ang ginagasto sa kada hearing nyo. Milyon yan. Baka maulit na naman yung dating sabi-sabi na sa kada hearing, sa panahon pa nung extra judicial kemelo nyo, mapatungkol sa mga Duterte na kada may 10 million kada hearing dito sa mga congressman para lang durugin, para lang ipahiya at balahurain ng mga Duterte dyan sa hearing na yan. Baka nangyayari ulit Baka ngayon tuloy-tuloy pa rin kaya gustong-gusto nyo palaging merong hearing para meron kayong talent fee. Baka lang naman. Kung voluntaryo ang pagpunta ng congressman at pwede siyang tumanggi, paano nyo sabihin na pati congressman iimbestigahan natin? Sabi nga niya, hindi siya pwede i-compare, hindi siya pwedeng pilitin na pumunta. So sabi ko, anong klaseng impartial committee? So doon pa lang nagpapatunay na hindi talaga walang sisihing congressman doon. Maliban siguro kung kaaway nila yung congressman, yun ang hahanapan nila ng sisi. No? Okay, next. So sabi ko, dapat imbitahan si Saldico kasi tinuloy ko lang yung sinabi ni Congressman Erice. Unang-una, yung hinihingi ko small committee report, wala talaga. Hanggang ngayon, wala. Walang lumabas at all. Wala linabas at all. So, ilang araw na yon. So, ibig sabihin siya lang makakasagot nun. Pangalawa, doon sa BICAM, insertion ng pinag-uusapan, kailangan niya rin paliwanag bakit napaka-powerful niya na under his name, pwede siya mag-propose ng insertion worth 13,803,693,000 na dinalagay niya sa iba't ibang distrito. Okay? Okay. Ang ibig sabihin nito, kasi kung kaming congressman, magre-request kami ng dagdag na pondo doon sa distrito namin, ang lalabas na requestor is kami yung proponent, at mapupunta rin doon sa distrito namin. Pero dito sa 13,803,693,000, ang proponent lahat nito, iba-ibang distrito, si Saldico, hindi yung district congressman. So, ibig sabihin nito, kung titignan mo, hindi ito request ng district congressman, hinapunan sila ng pondo ni Saldico. Okay. Meron dito yung mga sinasabing bloated yung
yung budget, 'di ba? Meron tayong nabanggit na dalawang distrito no na napakalaki ang budget, no? Yung lumobo sa BICAM. Ano po? Yung lumobo sa BICAM, yung original. Oo, oo. Naglagay siya doon sa isang distrito, si Saldico ang proponent, dinagyan niya isang distrito ng 3.2 billion at nilagyan niya isang distrito ng 3,105,759. So, ibig sabihin, nagtatapon sila ng pondo doon. So, yun ang mga dapat itanong. Anong basis, kung hindi naman nag-request yung congressman na lagyan ng proyekto itong distrito niya, anong basis mo para maglagay ng proyekto doon sa distrito na yon? Ibig sabihin, mas alam mo yung pangangailangan kaysa doon sa Tama. congressman? Okay, number one yan. Sorry. Isang question lang Yes, para ma-establish natin. No? Yes. Paano niya na-establish na ang proponent si Zaldico nitong 13.8 billion? Hindi, records yan eh. Records. Nakasulat yan. Yes, nakasulat yan. Under his name, ibig sabihin siya nag-farm out nun. Yes. Nakasulat po. Anong dokumento yung pinagbabasihan nyo rito na siya yung nag-farm out? Okay, ganito yan. Okay, ganito. Buti natanong mo, Christian. Di ba hinahanap-hanap na nga kung ano yung mga insertions, di ba? Hinahanap-hanap yan, di ba? Natandaan mo yun? Di ba, di ba hinahanap kung ano yung mga insertions? So, para malaman kung sino yung nag-propose, hiningi natin sa kanila kung sino yung mga nag-propose. Binigay nila, yan ang mga nag-propose. Tapos yung district, madali mo naman makita kung saan distrito pumunta, di ba? O yan naman pala bakit bakit pinalayas ni Marcos Jr. yan? Ayun naman pala, meron naman pala sa dokumento, kitang-kita na bakit ayaw aksyonan ni President Bongbong Marcos yan? Ano to? May tawag dito? May pinipili? Ano to? Contractor lang? Congressman? Wala pa kahit na may ebidensya na? Ano ka? Si Saldico? Si Abante? Na ang pinag-uusapan, Luzon gusto mag-imbestiga sa Davao? Anak ng teteng. Yan naman pala Meron naman pala bakit ayaw imbestigahan ni Marcos Jr.? Kung si Toby Tiangco nga, congressman alam niya at kita niya na meron. Hindi naman magsasalita to kung wala Bakit si Marcos Jr. di niya kayang gawin? Presidente siya, ano ba naman talaga? Okay. So yun ang gusto ko ipakita nga kahapon. Hindi ko alam bakit natakot sila na ipakita. Kasi baka sabihin, inimbento mo lang yung 13,803,693,000. Di ba? Ito yung naman ng USB na pinapakita niya. Oo, papakita ko lang yung title ng project, magkano yung halaga, sino ang proponent o proposer, saang distrito na punta. Yun lang papakita ko, hindi ko alam bakit naman takot sila. Ano ito binalak kahapon? Formally, it was blocked. Di ba ayaw, di ba? Di ba hinarang ako magsalita nung yung USB pinag-uusapan ko? Di ba? Okay. So ibig sabihin talaga may tinatago. Alam nila rin ang laman ng USB na yan. Sa madaling salita, ayan na nga rin siguro yung at ako naniniwala ko na hindi naman magsasalita si Congressman Tiangco na kung ano ba talaga ang iba pang laman ng USB na yan. Ako naniniwala ko na may iba pa. Ngayon, alam din ng mga congressman na iba, katulad niya nila Garin na tumutol sa pagpapalabas ng USB record na yon. Pero bakit tinutulan nila? Kasi alam nila din na kung anong laman noon. Kaya nga sinasabi ko na baka ayan na nga yung USB na tinutukoy ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, may kopya na rin si Congressman Tiangco. Kaya naman pala todo panic sila no? Hindi kung napanood nyo yung hearing, hindi ko na nga lang na-reactionan yun. Kung napanood nyo yung hearing, talagang pinipigilan nila si Congressman Tiangco.
ginulo nila para lang hindi para lang hindi maipalabas yung hawak nito na USB record. Nako po. Yan dapat din ang makuha ni Yan din dapat ang makuha ni Senator Rodante Marcoleta para magkaalaman na Okay, tuloy natin. Oh, next. Baka ba magkabukingan? Baka ba magkabukingan? Hindi, naka-prepare lang ako na para hindi na sabihin, inimbento mo lang yan eh. Saan mo kinuha yung 13,803,693? Di ba pakita ko items, di ba? Isa-isa. Pero anong basa niyo, Congressman? Bakit kayo pinigilan? Mukha bang may natatakot na baka mabuking? Yun na talaga. Hindi, lahat naman ayaw nila eh. Lahat naman ayaw nila, di ba? Ayaw naman nila. Hindi naman talaga impartial yon. Lokohan lang yung committee na yon. Di ba? Ayaw nga imbite. Una, Ayaw nila kasi lokohan lang yung committee na yon. Hindi, yun talaga. Hindi, alam nyo. Yung committee na yan yung pang divert nila at pang bulag sa mga ilang uto-uto na naniniwala sa kanila. Pero in fairness, kung mababasa nyo yung comment section ng mga nangyaring hearing dyan sa House of Representatives, kahit pa paano may mga naniniwala pa din. In fairness, nakaka-touch lang ng puso kasi may mga ilan naniniwala sa kanila kahit na pinagluloko na sila. hinamon-hamon nila si Magalong na sabi, huwag mo kami lahatin. Papaimbita ka namin para sabihin mo sino Tapos ayaw nila ipatawag. Nakaka 20%. Sabi naman ni Mayor Magalong, nakita ko interview, pag inimbitan niyo ako, sabihin. O kahapon, sabi ko, imbitahin niyo. Hindi, tsaka na kasi madami pa tayong pag-uusapan eh. Paano namang madaming pag-uusapan? Di ba yung tinuturo ni Mayor Magalong na pinakamalaking nakuha, 20%, nasa Congress. Di ba kung may nagnanakaw, gusto mo malaman kung sino yung pinakamalaking nakuha, hindi yung pinakamaliit, di ba? Sa kanila, gusto nila unahin yung sinasabi na yung contractor, kumita ng 10%. Yung ghost project, talagang, yun, grabe talaga yun. Ibig sabihin, 100% nakuha ng kung sino man doon. Pero pagkatapos ng ghost project, gusto nila yung mga contractor. Bakit? Yung 20% di na natin alamin kung sino ba yun. Sa mukha ba nagiging selective investigation? Tinututukan lang yung DPWH at mga contractors? Siyempre, meron silang istorya na gustong palabasin, di ba? Kumbaga, may sacrificial lamb. Paano naman yung congressman na sangkot? Yun ang tanong dyan eh. Wala na. Kaya nga, hindi nga pwede imbitahin yung congressman, di ba, Christian? Sabi na hindi pa pwede. Kaya nga, ang question, bakit ba ayaw imbitahin si Mayor Magalong? Diba, Okay. he will say it under oath. Kung nagsinungaling siya, di may problema siya. Di ba? Hinamon nila eh. Ilan sila nagsalita dyan. Tsaka tignan mo to, Christian, ha? May ginamit silang term, hindi ko lang pwedeng gamitin yung term to be sensitive to religion, no? Pero in other words, yung term na ginamit ni Magalong, na sinabi nila kahapon, parang pinapalabas lokohan eh, di ba? Di ba? Di ba dati ang tapang nila? Pag yung TRICOM, sinabi mo ng loloko o di ba? Papatawag ka, fake news yan. Pumunta kayo dito, magpaliwanag kayo. Contempt ka. Contempt ka. O ngayon, ba't di na i-contempt? Patawag nila. Sinabi, Tama. Okay. Wait lang, sorry. Yan nga yung isa rin sa inaano ko eh. Bakit So ibig sabihin, takot din sila kay Magalong. Hindi rin kaya, napaisip lang ako bigla. Hindi rin kaya na kay Magalong din yung ibang ebidensya na hawak ni VP Sara Duterte. Kaya nagpapanik na sila. Hindi kaya nandun din, no? Hindi kaya yung natatanging ebidensya na hawak ni Vice President Sara Duterte laban kay Saldico at Martin Romualdez, hawak na rin nito Bitiangco at ni Magalong. Kasi ito mayor yan at congressman. Hindi yan basta-basta magsasalita ng anuman na ikakasira ng pangalan nila. At alam nilang palaban din ng mga ang kamera. Alam nilang palaban itong mga alagad ni Saldico at ni Martin Romualdez. Hindi yan sila basta-basta magsasalita na may nalalaman ako. Alam ko kung sino nasa likod niyan. Kilala ko yung mga yan. Hindi sila basta-basta magsasalita ng ganun kung wala talaga silang sapat na ebidensya. So talagang meron. Ngayon, bakit ayaw ipatawag ni Abante?
Anak ng teteng, hamon ka ng hamon sa mga ano ito yung sinasabi ko yung mga ano yun yung sala sa init, sala sa lamig. Nung bandang huli nalalaman nilang tagilid sila sa mga hawak na ebidensya ni Magalong, ngayon natatakot sila na ipatawag si Mayor Magalong. Enak ng putya naman. Itong 13.8 billion na establish na sa BICAM in-insert ni Zaldico at lahat ba yan flood control? Hindi naman lahat flood control, in fairness. Ibig sabihin, iba-ibang proyekto to. Hindi naman lahat flood control. Biruin mo, 13.8 billion, yun palang napag-uusapan ha. Paano pa yung hawak, yung na kay Martin Romualdez? Hindi naman talaga lahat flood control. Okay. Infra, lahat DPWH. Okay. Lahat ba yan questionable, yung 13.8? Hindi ko alam. It's questionable. The reason why it's questionable for me is because bakit iba yung, di ba yun yung binabanggit ko? Meron nga iba, district congressman. Di ba dapat district congressman dadalhin mo sa distrito mo? At bakit kailangan dumaan kay Zaldico? Ibig sabihin, kung congressman magre-request ka, dapat ikaw ang requestor. It seems, hindi naman request ng congressman pero nadalan siya ng proyekto doon sa distrito niya. Yun ang gusto kong sabihin, Christian. Hindi ba ano yan? Baka naman sabihin dahilan, ako nga yung chair ng Appropriations Committee, so dapat dadaan sa akin. Ay, hindi pa pwede yun. Tanga lang maniniwala dun. Kalokohan yun. Porket ikaw ang chairman ng isang ng committee, siya'y nadadaan yun, hindi pa pwede yun. Kagaguhan yun. So parang inamin niya na rin din talaga na siya nga talaga ang isa sa umawak ng budget ng Pilipinas. Ganun ba? Pwede bang palusot yun? Hindi nga request ni congressman eh. Nilagyan lang niya. Di ba kasi kung kunyari, okay, maganda yung tanong mo. Lahat kami magre-request sa chairman ng Committee on Appropriations, tama? Yeah. Okay. Yung request ko na napagbigyan sa BICAM, yan, very transparent ako, may mga napagbigyan, ang nakasulat na proponent o requestor, ako. Ito, hindi nakasulat na requestor o proponent yung district congressman. Okay. Di ba? Yun ang pagkakaiba eh. Chinek ko yan eh. Yung madami doon, madami, na yung congressman na nag-request napunta sa distrito niya. So yun, alam mo na yung congressman talaga nag-request. So eto ito yung ano niyan, ito yung part 2 niya, nasaan yan? Ito. Panoorin natin to. Ito yung part 2 niyang video na yan. So, Jay Guevara, pakisalpak, yan ito. Uy. Naglo-loading. Naglo-loading. Uy. Mamaya na. Naglo-loading. Naglalag yung ko ngayon. Bakit kaya? Bakit naglalag ang mga ang hinayu? Oo, mga hinayupak naglalag. Naglalag lang po ang ating ang ating sistema. Sistema eto naglalag lang ha. Eto na. Eto. Natin, ba't nag-refresh? Uy, mamaya baka matsupulan ko tayo dan ha. Eto. Para Ito na, wala na talaga tong yan. Hindi, nagtaka ako, in fairness, okay, ganito, Christian, bago ko nawala ako sa line of thinking ko. May sasabihin sana ako. Okay, kasi makikita ko pala, yung ibang congressman dito na napuntahan sila ng pondo, meron silang request na sa distrito rin nila. For example, ganito Christian, lagyan natin ng pangalan. Kunyari, si Christian Esguerra, isang congressman. May 4 na proyekto ka na nakasulat, ikaw ang proponent, at napunta sa distrito mo. Okay. Di maliwanag. Okay. Tapos meron na namang Christian Esguerra ang distrito, pero nakapangalan kay Zaldico. So paano mo papaliwanag yun? Naku po, yan ang mahirap dyan. Ba't parang bumalis? So, ulitin natin pakinggan nyo maigi ito Ganito Christian, lagyan natin ng pangalan. Kunyari, si Christian Esguerra, isang congressman. Okay. May 4 na proyekto ka na nakasulat, ikaw ang proponent, at napunta sa distrito mo. Okay? Yeah.
Di maliwanag. Tapos meron na namang Christian Esguerra ang distrito, pero nakapangalan kay Saldico. So So bakit nga may ganun? So ibig sabihin, yung doon sa bakit nandoon yung pangalan ni Saldico sa isang distrito na yun, ano yun, parang dumaan sa kanyang, bukod sa dumadaan talaga sa kanya yung budget bago mapunta doon sa distrito, bakit pa nandun yung pangalan niya? So ano ibig sabihin nun? paano mo papaliwanag yun? So hindi ko alam yun. Yun, maliwanag na yung pinagbigyan sa iyo na request mo, nakasulat ikaw ang proponent. Pero hindi mo request na linagay nila doon, hindi ikaw ang requestor, hindi ikaw ang proponent. Maliwanag ba yun? Yes, maliwanag. Pero dun sa mga ordinary observers, baka isipin, hindi ba dapat magpasalamat yung congressman dahil hindi niya na-request, nilagakan ng pondo yung distrito niya? Eh, Hindi yun. Katarantaduan yun. Magti-thank you pa? Magti-thank you pa. Halimbawa, yung distrito niya, hindi yun binabaha. Tapos nilagyan mo ng project? Nilagyan ni Saldico? Katarantaduan yun. ang question, di ba mas alam ng congressman doon yung pangangailangan? Di ba? At saka, paano mo pinili? Paano mo pinili? Tama. Hindi yung tanong. Kaya yun yung punto ko, di ba? Paano na-establish na dito mo dadalhin sa mga distrito na ito? Tapos buti sinabi mo yung pattern. Yung pattern, okay, in fairness, doon sa... At bakit hinayaan naman? Halimbawa lamang. Ako yung congressman doon sa distrito na yun. Na nagulat ako na bakit dito sa distrito ko may pondo pala at nandun ng pangalan ni Saldico. Bakit hindi ko alam? So, ibig sabihin, yung congressman ng distrito na yun at nandoon din ang pangalawang pangalan, ang pangalan ni Saldico. So, ibig sabihin, parang nagkakontsabahan yung congressman doon at si Saldico. Ganun ba? Ganun ang pagkakaintindi ko, ha? Sa mga tigaron sa lugar na yon, yung pattern is yung dalawang pinakamalaki dito is doon na naman sa dalawang pinakamalaki budget. So hindi ba pattern yun? Yeah, okay. Isipin mo, out of the 13.8 billion, isang 3 billion tsaka isang 2 billion napunta na naman doon. So hindi ba pattern yun? Hindi ba dahilan yung dahil laganap daw yung pagbaha doon? Kumbaga, ang gusto ko Hindi ko alam, hindi ako tigaron. I don't want to judge. I'm just saying, this is based on records, di ba? Kaya nga siya magpaliwanag, di ba? Kung pumunta siya doon, di paliwanag niya, bakit niya linagyan yon? Okay. Yung binabanggit niyo rin sa mga pahayag ninyo, no? Meron dalawang party list organizations linked to Zaldico as well. Nagkaroon din ng allocations, tama po ba? Hindi, okay. Ang alam ko, hindi naman ako party list, so hindi ko alam kung magkano talaga yung allocation ng party list, identify infrastructure projects. Pinagbibigyan din naman sila, di ba? So, ang balita ko, maybe 100, maybe 150, but I'm almost sure it's not over 150. I'm almost sure, no? Hindi ko alam. Pero meron na naman dalawang pinagpalang party list na sigurado ko, Christian. Walang ito yung dalawang pinagpala. Ako, Bicol. Nako. Nakapag-identify siya ng 2.295 billion. Grabe. And BHW party list, 2.064 billion. Ibig sabihin, Parang nasa 5 billion lahat yung sa dalawang party list na yun. Malaking pera yun. 60 plus party list. Bakit pinagpala kaya itong dalawang to? Totoo, no? Okay. When you say pinagpala, dahil... Una kasi, ako Bicol party list, dyan galing si Saldico. Sa kanya yan. Di ba? Ito sa allocation. Ano ibig sabihin itong allocation na to? Sila yung nag-identify kung saan dadalhin yung mga proyekto. Ano ba yung mga proyektong ito po? Infrastructure. Or DPWH din lahat? Yes, DPWH. And these are identified as well with Zaldico? Hindi, yung ako Bicol dyan sa party list, di ba? Yung BHW, pamangkin niya. BHW, ang pagkaalam ko, pamangkin niya yung nahan. Dati, kasi hindi naman nanalo yun ngayon.
Oo, talo itong BHW. Pero ibig sabihin, itong 2.2 sa Ako Bicol, tapos yung 2 billion sa BHW, insertions din ba ito sa BICAM? Yes. So basically, kung isusuma lahat ito, nasa 17 at least. At 18? hindi, minimum 17. Mga nasa 18 na yan for Zaldico. So yan, tanong, bakit kaya niyang palubuhin? Gamit din yung kanyang dalawang party list organizations. Yung budget Grabe, sa no? BICAM. Just Ang tindi, no? Ang tindi ng kapangyarihan ni Saldico. Ngayon, ito ang katanungan yan. Bakit? Bakit niya kayang palubuhin? Yan yung isa sa katanungan niya. Bakit ba? Kasi hindi ito magagawa ng isang ordinaryong congressman lang. Kung wala ka talagang tinatawag na matinding backer sa likod mo. Sa madaling salita, at sinabi na rin mismo yan ni Saldico sa mga interview niya, ang pinaka-close friend niya dyan sa Congress ay walang iba kundi si Martin Romualdez. So ngayon, ito ang katanungan din, paano din magagawa ni Martin Romualdez yun? Paalala lang po Speaker of the House si Martin Romualdez, pinsan ni Marcos Jr. Si Marcos Jr. ay presidente ng bansang Pilipinas. So, paano nga ba nagawa or paano napalobo ni Saldico yun? Diba? Doon tayo mapapaisip Hindi kaya may etong sinasabi dito ni Congressman Toby Tiangco ay involved din dito si Martin Romualdez. At bakit pinapayagan ito ni Martin Romualdez na merong ganitong nang ginagawa etong si Saldico? At isa pang katanungan, bakit din pinayagan at pinapayagan hanggang ngayon ni Marcos Jr. na gawin ito ni Martin Romualdez at ni Saldico? Diba? Anak ang teteng no, lupit nyo, grabe. like that. Hindi ko kaya sagutin yan, di ba? Siya lang may kaya sumagot yan. Anong basa ninyo? Siya na lang sumagot. Pumunta lang siya doon, sagutin niya. Okay, sige. Mag-usapan Nainis na si no? Nainis na si Sir Toby Tiangco. At eto pa, may isa pang interview si Congressman Toby Tiangco matungkol sa kay Saldico. So panoorin natin. But let's bring in someone at this point who could maybe talk a bit more about that. We have with us Navotas Representative Congressman Toby Tiangco. Hi, Congressman. Good to see you again. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, we were talking lang about kasi kahapon yung medyo heated debate ninyo sa Congress. Of course, had to do with conflict of interest I mean, at least in general, it's an issue of conflict of interest. Who should be brought up before Congress and made to testify Nawala. and ganun, di ba? In a way, you might say it's conflict of interest. Sir, can you hear us? Yeah, now I can hear you. Yes, sir. Now, we were talking kanina lang about yung listahan ng Philippine Star na at least 5 vice chairmen in the subcommittee on public works are contractors. And I checked the website ng Committee on Public Works. Ito nga, si Arbison, Beltran, Loria, Pancho, and Gonzales. Of course, without imputing any malice, they are contractors. So, ang discussion namin kanina, at least in part, was is that a guarantee? Is there a guarantee that they will inhibit themselves from this Or- investigation? Or How do we make them And how do you make them inhibit themselves? Hindi, nasa rules naman namin yun, you have to inhibit. Pero it's not only that. Wala talagang pupuntahan tong investigasyon na to. Lokohan lang investigasyon sa House. That is very, very clear. Yes, sir. I also get what you mean, na if you can't get them to testify under oath anyway as a resource person, wala Yes. rin pupuntahan. I think that was your major point yesterday. Yes. But I was also wondering what it says in your rules, in the House rules. Can, for example, a congressman, a colleague, be forced or mandated to testify under oath, or is that part of tradition na you can't? Tradition lang, Ed. Walang eksaktong nakasulat Nothing na on hindi paper. pwede. So technically, pwedeng ipilit.
pwede ipilit, pero hindi natin dapat ipilit na kami yung mag-imbestiga. Yun lang ang sinasabi Yes, sir. ko, di ba? Pabayaan na lang yung independent commission. Well, sir, kasi the other question there is that an independent commission, would that have the force of law requiring, for example, requiring appearance before the commission and statements made under oath? Kasi it's only a creation of the executive. How does that work? And then you can forward it to the investigating agencies, di ba? At least talagang may arm's length, walang involvement yung Congress kasi nga hindi ba nila matanggap na hindi ko alam kung namanhid na kami o ano, nakasama kami sa pinagdududahan ng tao tapos kami yung mag-iimbestiga sa sarili namin. Ano ba yun? Yes, sir. But Hindi ba? Manhid na ba kami? yeah. So Hindi ba namin na alam yung sentimiento ng tao? Kung one of the problems we're having right now is everyone starting to finger point, right? So, for example, all of the congressmen we've spoken to have said, "Oh no, it's DPWH lang yan. They're the ones who put in all these ghost projects." And then right now there's a proposal to, well, it was scrapped, pero earlier there was an idea to send back the 2026 NEP to DBM kasi daw ngayon pa lang there are a lot of questionable items already and red flags and so on and so forth. What did you think about that? Okay, number one, I mean, it's so obvious. It's part of the plan to change the narrative. Kasi, di ba, noong SONA, ang sabi ng presidente, mahiya kayo, ibig sabihin referring to us. So they're doing everything. Hindi naman tayo pinanganak lang kahapon. Alam naman natin, ginagawa ang lahat para mailayo sa Kongreso yung issue. Di ba? Kaya kung sino-sino yung itinuturo nila na sinong may kasalanan. Ang very simple dito is sabihin lang, o doon lang sa DPWH. Di ba doon sa pinakita ni Mayor Magalong, pinakita naman niya, totoong meron yung contractor, totoong sinabi niya na meron yung contractor, nakita, sinabi niya, supposed to be may SOP sa DPWH, at supposed to be may 20% sa Committee on Appropriations. Isn't it logical na kung sino yung may pinakamalaking nakuha, yun ang una mong gustong tukuyin? Balik na rin natin yung sitwasyon. Kung sinabi nila na yung DPWH lang, for example, ang pinakamalaking nakuha, I'm sure talagang bubugbugin nila yung DPWH. Pero nung sinabi ni Mayor Magalong na 20% ay doon sa Committee on Appropriations, ayaw nilang patawag si Mayor Magalong. Tsaka it's so ironic, di ba? Sila yung naghamon, oy, pumunta ka dito. Tama. Dito mo sabihin. O, nung nagsabi naman yung tao, hindi, tsaka na. Bakit ganon? Tinawag So, ibig sabihin talaga, may kinakatakutan talaga sila. Kaya ayaw nila ipatawag si Magalong. Iyan yung hirap sa kanila na hindi nila napaghandaan. Ngayon, etong nangyari, buta na to, lalo na to yung tsura nito, mapagkakatiwalaan mo ba to? No? Etong committee na to, wala talaga. Isang palabas lamang na para lang masabi na uma-action sila, para lang masabi na ginagampanan nila ang kanilang trabaho. Pero yung dapat na taon na dapat ipatawag, hindi nila pinapatawag dahil ayaw talaga nila. Wala rin talaga din sa plano. Or baka wala pa sa script nila yan. Baka hindi pa nila napag-uusapan. Kaya ganun ay ayaw nila ipatawag yan si Magalong. Ni Mayor Magalong, I'll just rephrase it. May ginamit siyang term. Sinabi niya, lokohan, di ba? Dati, ang tatapang nila. Pag tinawag mo lokohan yung TRICOM, bukas papatawag ka na, papakontempt ka. Di ba? Ba't di na gamitin yung tapang ngayon?
Sir, the other, sorry, Ami Pamindon is already, I think. Ami, are you Ay, there? nakikinig muna ako sa inyo. Sige, Na-late sige. ako. Pasingit lang ng ano, sir. You also mentioned na merong 13 billion plus na allocation for, particularly for Zaldico, tapos meron pang additional 2 plus or 2.2 plus for his party list and another 2 billion for the party list of, I think, his daughter or his other relative, totaling 17 billion. So obviously the primary person to ask would be Congressman Zaldico. But he's not diba? there. He hasn't been there for ano. Yung sinabi ko statement na yun was a follow-up, was a manifestation in connection doon sa tanong ni Congressman Erice. Tinanong niya si Secretary Bonoan, alam niyo ba yung mga insertions? Yes, sir. Okay? Sabi ni Secretary Bonoan, hindi. Pag lumabas yung BICAM, doon lang namin makikita na dadagdagan kami o kung anong mga proyekto namin na bawasan. Hindi naman kami tinatanong. So sinabi ko lang, based doon sa BICAM, ang insertion under the name of Congressman Zaldico is 13,803,693. Under Ako Bicol is 2,295,000,000. Under BHW is 2,064,000,000. Yun ang sinasabi ko. Kasi pag nagkaroon ng amendments, gawin natin ng maliwanag na halimbawa. No? Lahat kaming congressman, magre-request kami doon sa BICAM na kung pwede, madagdag to, madagdag yan. Okay? So for example, ako, nag-request ako, sulat ako siyempre sa speaker through the chairman of Committee on Appropriations, chairman. Pag na-grant yung request ko, it's going to be ang requestor or ang proponent of this additional is Congressman Toby Tiangco at napunta sa district ng Navotas. Okay? Ang sinasabi ko dito doon sa 13,803,693,000, napunta siya sa iba't ibang distrito na hindi naman request ng congressman doon sa distrito na yon. Yun ang sinasabi ko. Tapos, kung na naman sa dalawang party list, ang pagkaalam ko, I could be wrong, alam ko ang infra na pinagbibigyan sila is about 100 to 150 million. O bakit naman itong dalawang to, pinagpaala sila, tig 2 billion? Yan lang ang sinasabi ko, di ba? Is it Congressman, linawin ko lang yung proseso, ha? Yung bang insertion, puro lang sa BICAM, hindi ba meron din Yes, sa during small committee, yung meron. small committee, eh? Yes. Meron din sa small committee. Oo. Meron din Tapos yun, hanggang ngayon, hindi nyo pa nakukuha, Congressman, yung minutes, wala na yun. yung records. Wala na yun. I mean, wala. Walang binibigay. So, wala, di ba? So, ang tagal na nun, hanggang ngayon wala pa rin. Naklanteteng na yan. Ilang days na nangyari, may Blue Ribbon Committee na. So, paano yung sa BICAM, may balak ba kayong hingin din yan? At least on At the least yung sa House BICAM contingent. kasi, yung sa BICAM may makikita mo may plus minus. At itong sinasabi ko na 13 billion, ito yung mga insertion sa BICAM. So ito yung mga insertion sa BICAM, di ba? At least yung BICAM may records, di ba? Kung sakasakali, Congressman, na the House is conducting its own investigation. Kung may makita diyang anomalya, halimbawa, large-scale corruption that will warrant a plunder case, pwede bang masuspindi yung membro nyo because of that? Pero ang unang-unang tanong dyan, ilalabas ba nila? Ang gagawin nila dyan, yung kalaban nila, yung napapalabas nilang, di ba? Nako, hindi, alam nyo, totoo yun ha. Ang tanong nga talaga dyan, papalabasin ba nila yan? Ang masaklap nga rito, dito, ipinupukol lang yung mga issue. Unang-una sa Duterte. Pangalawa, doon sa mga hindi nila kaaliado. Doon nila pinupukol. Pero yung talagang dapat pukulin ng issue na to, dapat ngang ma-impeach or masuspinde. Hindi nga lang suspinde, dapat nga matanggal bilang congressman or ano pa. Hindi nila ginagawa kasi nga kakampi nila. Ang ganda nung sinabi dito ni Congressman Tiangco. Tapos yung kakampi nila, siyempre, pagtatakpan nila, obvious naman Yun. yan. Alam mo? At kitang-kita naman. Ang problema, kaya nagagalit yung tao, gusto nilang gawin tanga yung tao, matalino yung tao, people can see through it, di ba? Totoo. Let us stop all of this. Yun na nga nagagalit. Totoo yun. Kaya hanggang ngayon bisit na bisit ang mga Pilipino. Kasi etong ginagawa nila,
ay talagang palabas lang. Anak ng teteng, ang tingin sa atin ng mga congressman, hindi lahat hindi lahat. Ang tingin ng mga ibang congressman sa mga Pilipino ay mga tanga-tanga. Mga bobo. Ganun ang tingin sa mga netizen. Nakakala natin hindi natin alam kung ano yung katotohanan na pinaggagawa nila dyan. Ay, nako. Nangangayon ng tao. Halimbawa, may ganun ng public Kasi nagagalit yung tao, pressure. Ami, dahil alam Pwede bang nila... tanggalin yung ano? What? Sorry. Go ahead. Pwede bang masuspinde o ma-expel yung membro nyo kung gano'ng merong malakas na ebidensya, mukhang involved ka dyan sa kalokohan na yan. Meron bang ganon? Hindi nga lalabas yung malakas na ebidensya eh. Why are we trying to fool ourselves na lalabas yung malakas na ebidensya? With the insertions, Congressman, one of the things I was told was, at least sa mga congressmen that we've interviewed, some of them would say, well, na-insert yan under my district, but I know nothing about it. I'll give you a specific example. Si Congressman Arnan Panaligan, whom I spoke to immediately after Senator Ping Lacson's privileged speech, nandun siya sa slides ni Senator Lacson. We spoke to him right after, and he says, yeah, may insertion sa district niya, but he knew nothing about it, and it's possible somebody inserted it just like that under his name. Is that at all possible? That's exactly what I am saying. Okay, hanapin ko lang yung file ko That's exactly what I'm saying. Dito sa 13 billion ni Saldico, may insertion dito na punta sa distrito niya. And I spoke to him, sabi niya hindi siya yung nag-request niyan. Sino nag-request niyan? Multo. Ano, pati ba naman sa pag-request may multo na rin? So, ibig sabihin, hindi lang ghost project, kundi may ghost request na rin ngayon. Ayop ka, Saldico. So, that's exactly what I'm saying. Yan yung eksaktong sinasabi ko. So it is believable that other Yeah, congressmen would not absolutely. have asked for that. Hindi sila yung humingi nun, napasok lang sa district nila. Ang sinasabi ko nga, pag hiningi namin at binigay, ang lalabas na proponent ay or requestor ay kami. Dito sa sinasabi ko na 13 billion, ang requestor is Saldico. So yan nga yung sinasabi ko, 'di ba? Okay. So, nasa na si Okay. Mr. Saldico? Ito bibigay ko ha. kay Congressman distrito ni Congressman Panaligan. Dito out of 13 billion, wait. Tinatanong nung isang reportera, saan na si Saldico dun? Sa US na. Pinalipad na ni Marcos Jr. Hinahanap ko eh. And we know at this Tapos doon sa isang dito, doon sa Mindoro, 3.2 billion. Na hindi po Confirm na hiningi. hindi siya humingi. Ma-determine ba natin na confirm ngayon na hindi siya humingi? Okay, number one, doon nga sa records mismo ng Congress, hindi siya yung proponent. Okay. Ang obvious na hindi siya humingi. Then when I asked him, I saw him in the hearing. Sabi niya, hindi ko alam yan. So Pero ito pag yung ganun, di ba siya magrereklamo? Di ba siya nagreklamo man lang na bakit nagkaroon ng ganyan? Baka ako masisi dyan. alam mo naman, people just want peace, di ba? They don't want to get into all of this gulo. Sir, so what you're saying is that some congressmen are unwitting beneficiaries of these insertions. Yes. the problem is we don't know who's Sino telling the kikinabang? truth. Yeah. Yes, sir. What motive Shin- would anybody have to insert? Sino yung makikinabang? Would the district engineers? What do you think? Hindi naman kaya gawin to ng district engineer, di ba? Wala nga they do not participate in the BICAM, so how can they insert during the BICAM? Tama. Ang tanga naman ito ni Ed Lingaw. Bobo rin. Sorry
Kaya na buisit na si Tommy Tiangco eh. Hindi naman kayang gawin to ng engineer. Bakit? Ano ba siya sa BICAM? Nasa BICAM yun. They do not participate in the BICAM. They do not Tama. participate in the small committee. So how can DPWH insert during these meetings? Yeah. Okay, Congressman, I'm so sorry. Pahiya tuloy si Ed Lingo. Bakit? Ano ba yung engineer sa small committee? Ano ba yung engineer sa forum ng BICAM? Wala naman We are running out of time, but Wala din doon ng DPWH. No problem, no problem. I need to ask you one last question, which is in Navotas, some commentaries have also cropped up about your potential connections to the contractors. Pero eto wala kayong napapansin kay Congressman Tiangco. Ako napapansin ko to eh. Kapag alam niya na medyo tagilid yung media na nag-i-interview sa kanya, mainit ang ulo ni Toby Tiangco. Pero pag alam niyang okay yung media na nagtatanong sa kanya, game na game siya magpaliwanag at sumagot. Tignan nyo rito. Diba? Tignan nyo itsura ni Ed Lingaw. Para nang sinakluban ng langit dun sa sulok. Pahiya siya eh. Notch, as well as St. Timothy. Apparently, St. Timothy also has projects in your area, pati na yung Top Notch. What do you know about this? Ate, buti tinanong mo yan, no? Unang-una, hindi ako nagtatanong sa mga, I don't ask my district engineers kung sino nanalo sa bidding. This is the first time I've asked a district engineer, nung lumabas yung 15 pangalan, this is the first time I've asked any of my district engineers kung sino yung mga nanalo sa bidding. Kasi nga, lumabas yung pangalan. So doon ko lang nalaman, no? Na si St. Timothy tsaka si Top Notch, meron, no? Number 1 yan. Okay. Number 2, di ba sinabi nga buong Pilipinas, meron sila, di ba? Eh yung Navotas part ng Pilipinas eh. Siyempre posibleng magkaroon. Di ba? Totoo. Ngayon, siguro mas nakakapagtaka kung wala yung Top Notch tsaka yung St. Timothy, baka pinagbawalan ng congressman na pumasok sa lugar niya dahil kanya lahat ng kontrata. Hindi ba? Hindi ba? Tahimik yung tatlo. Okay, magsalita kayo. Magsalita kayo. Mukhang mukhang mapapagalitan kayo dito ng mga amo nyo Nagtataka ka doon kung buong Pilipinas meron sila sa ibang distrito. Tanong natin kay Saldico, meron ba sa kanilang Top Notch tsaka ano? Okay, so basically you are categorically denying Wala na, hindi ba na yung tanong? that you know these contractors, that you've ever worked with the contractors, and that you work with the district engineers. No, I just asked the district Ngayon lang. engineer. Oo, ngayon lang. At recently, kasi sabi ko, meron ba yung mga dun sa 15 na listahan, meron ba? Sabi nga nila, yun na nga, sinabi sa akin may St. Timothy, hindi ko alam kung may Top Notch eh. Basta, okay, so tinanong ko sa kanya, Si Ed Lingo din na nagtanong siguraduhin mo na ayos yung mga proyekto niyan. Sabi naman niya, ayos. The fact is, I do not ask nga kung sino yung nananalo, di ba? Okay. Kasi wala naman akong pakialam, sinasabi ko lang sa district engineer, siguraduhin mo ayos yung trabaho dahil kayo ang nagpabid niya. Hindi aliwanag naman na nung sinasabi ni... Tsaka ito ilang ulit na hong pinaliwanag ito ni Congressman Tiangco. Bakit yung mga... Di sa totoo lang etong ibang mainstream media hinahanapan din nila ng butas. Etong si Congressman Tiangco. Para pag kaso ang kinaganda dito kay Congressman Tiangco, kung ano yung sinabi niya nung una, yun at yun pa rin ang sinasabi niya hanggang ngayon. Kaya itong mga mainstream media, wala silang mapala. Tingnan mo kanina, di ba? Dinidikdik siya ng konti, pero nung nilabanan siya ni Toby Tiangco, tingnan mo, tahimik si Ed Lingo. Okay, and you also don't have any connections to these contractors. Hindi niyo po. Yan tingnan mo yung tanungan. Ang dito, ang tinatanong about kay Saldico. About sa flood control issue, pero napunta
kay Toby Chanko, ikaw ba ay may connection ka din sa mga sa mga kontraktor? So maganda rin katanungan yung kaso nga lang ilang beses nang naitanong din yun. Sila I've kilala. never Okay. met St. Timothy. I've never met Top Notch. I've never met them. Okay, that's clear. We leave the conversation there for now, and we'll have you Yes, back yes. in Thank you another for time. asking. Thank you for asking that. Ay! question, Thank you. Para maliwanag. Oo, Mas kasi- magtaka ka kung hindi nakapasok yan dalawang yan or Kasi diba? meron, there's stuff Ay, naku po. Talagang mga ibang mainstream media talaga may pagka no. So ito pa yung isang video dito, alam nyo, sobrang rin ako dito sa video na to. Panoorin na natin, last na. Because gusto niya makuha muna yung yung undertaking na wala kaming walang pecuniary interest yung mga members. So, have you seen Congressman Zaldico since the start of the 20th No. Congress? Do you know his whereabouts or are you familiar? No. So he hasn't been attending plenary sessions as far as you No. know? Sir, as a colleague, ano gusto mo sabihin nyo kay Congressman Zaldico? Di ba sinabi na ni Kong Ungab, di ba? Pag sinabing pinakagap yung budget mo at ikaw ang Committee on Appropriations, you will be the first to defend, di ba? Sinabi Tama. na yun eh. Di ba tapos yung kay Mayor Magalong, hinaham mo nila na pangalanan, pumayag yung tao na pangalanan. O tapos ngayon, sige, titignan natin kung kailan imbitahin. Hindi ba dapat unahin yun? Tama. Para mapangalanan na kung sino. Sir, nakabuan ng hearing today. Saan? Hindi ko alam, umalis na ako eh. Sir, yung hindi pagpapakita ni Kong Zaldico, meaning ba, guilty siya? Hindi, bahala na siya magsabi kung ano, di ba? Ano pang gustong malaman kay Kong Zaldico? Tayo ng mga tanungan ng media no? Talagang pang-bias eh. Kailangan siya mo. Hindi naman. Kaya naman si Kong Zaldico kasi siya ang chairman ng Committee on Appropriations noon. Yun, basag. Ang pinag-uusapan, ang line of Boom. questioning ni Congressman Erice na sinundan ko lang is, sabi niya kay Secretary Bondoan, alam niyo ba yung mga insertions sa PICAM? So sabi ni Secretary Bondoan, hindi namin alam. So, sino ang nakakaalam? Alangan naman yung Committee on Appropriations Chairman, hindi niya alam. Kaya dapat ipatawag si Congressman Zaldico. Ngayon, kung hindi siya pwedeng resource person at hindi pwedeng under oath niya sasagutin yung mga tanong na yon, ibig sabihin, ang congressman ay exempted sa investigasyon na ito. So, ano Tama. ba yung sinasabi nila na walang sisinuhin? So, do you think po kung ulutong nakautong Walang sisinuhin, sa Duterte pa rin. Ayun siguro yun, walang sisinuhin, sa Duterte pa rin isisisi. Huwag naman, ano ka naman, nationality, hindi ka nationality sensitive. Di ba? Bakit naman lutong ano? Paano naman tayo magtitiwala? I mean, in the beginning, ang stand ko, hindi pa pwedeng mag-imbestiga sa sarili. Kaya lang, yun ang ruling ng plenary, pinagbotohan, di sinubukan natin ngayon kung talagang may pupuntahan. Mukhang wala. So, ano plano yun? Since Talagang wala eh. Ultimo nga si Magalong, di nila mapatawag. Hinamon, tapos ngayon, nung kumasa, ayaw na nila ipatawag. Ngayon, pinapatawag si Zaldico, ayaw din nila. So, ibig sabihin, walang kwenta ang hearing na yun. Tapos. So ayan mga Banateros, mga kabiyaya, nung may kokomento nyo po dito sa issue na hawak at ito, yung USB record na hawak na ebidensya ni Magalong at ni Congressman Toby Tiangco laban dito kay Zaldico at Martin Romualdez. Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.